kaya minsan ayoko talaga kayong kasama for the lakad talaga eh. Naging malapit lang. Yung pala, nasa border na ng China. Victoria's Peak na yan. Lang yun. Hi everyone, it's Jana. Hi everyone, it's Shanna. Hi everyone, this is Princess. And we And are we And are we are the Unmuted the Girls. girls. So, hi everyone! For today's episode, medyo light lang tayo. Doon tayo sa nostalgic side and baliw-baliwan side natin. So, for today, parang, hindi man parang pinaka-question. So, pero pinaka-pag-uusapan lang natin today are what are the littlest things that makes you happy? Or parang what are the stupid things that makes you happy? Na parang sobrang liit, sobrang babaw, medyo parang parang talaga ba? Basta ganyan para sa'yo. So, dahil dyan, let me start. Siguro para sa akin, isa sa mga littlest things that makes me happy is yung, alam mo yung pagod ka or parang naalimpungatan ka sa umaga. Tapos parang, anong oras na? Pagtingin mo sa phone ko, parang may ilang oras ka pa para matulog. Tapos, okay. So, tulog ka ulit. Parang for some reason, mas masarap yung tulog mo pagkatapos nung mag-check ka ng oras. How about you guys? May ganun ba kayong feeling? Ako lang talaga. Ikaw lang. Charot. Ako lang masaya. Ako siguro yan ganyan. Yung parang to be able to get at least 4 hours of sleep. Parang ano na sa akin yun. Masaya na ako doon. Kasi sa ngayon, parang mahirap talaga kumuha ng tulog dahil ang dami mong iniisip. If you have a lot of responsibilities, minsan hindi mo talaga makuha yung gusto mong tulog. At saka kasi ako yung tipo na pag nagising na ako, nahihirapan na ulit akong bumalik sa tulog. So, ewan ko kung na-experience. Naiingit nga ako sa iba na parang mas sandal tulog. Ako kasi hindi. Talagang, pag nagising ako, siguro mga after 2 hours pa or siguro 1 hour bago ulit ako makakuha ng tulog. So, for me, yun, masaya na ako makapag 4 hours ako. Parang charge na talaga ako. Full charge na talaga ako noon. Especially, hindi lang kasi yung parang responses for you kasi big change talaga sa'yo ngayong taon yung yung hindi ka lang boss babe, mama ka pa. So, Motherhood talaga changed me. oo. Sa akin, siguro pag 4 hours kasi, pag 4 hours kasi wala na ako sa sarili ko. Pag 4 hours lang yung O, tulog diba? ko. 4 hours pa Hindi, lang yan, wala ka sa sarili mo. Ako hindi full na charge na. hindi na nagpa-function ng maayos yung pag-iisip ko pag 4 hours lang yung tulog ko. Kaya kailangan 8 hours talaga at least. 8 Ay, hours or sana Ay, all. 7 sana hours. all. Pinipilit ko talaga, like, halimbawa, kapag, may pasok ako ng 1 or kailangan maaga akong gumising, maaga din ako matutulog, syempre. Kasi Matutulog. yung eyebags ko talaga sobrang laki ng lagi. So, yung stupid thing na ginawa ko siguro, every time siguro na ang naiisip ko lang muna ay yung every time na naliligo ako, shower, ginagawa ko minsan para, syempre, kasi pag kulang tayo sa tulog, kailangan may energy. So, ang ginagawa ko is, isang buhusan ng sobrang lamig ng tubig, tapos sasayaw-sayaw ako at parang ako kakanta at Nakikilig-kilig ako. yun. Pero Sasayaw ako ito at si Ces naliligo sa ugat tapos may magti-TikTok. TikTok na talaga sa'yo kailangan ko mag sumayaw. Kasi grabe yung pag kulang yung tulog ko, grabe yung energy ko. Like, sobrang low talaga. As in, hindi mo ako makakausap ng maayos kapag kulang ako sa tulog. Kaya pag sa paliligo pa lang, kailangan malamig na tubig. Tapos, sumasayaw ako para at least, Magti-TikTok dance steps muna. Kung gusto niyo ayun. pong makita ang dance steps ni Princess, follow her on TikTok. Ilalagay natin dito. Ilagay natin sa tabi ni Ces later yung TikTok handle niya. Ayun, so sobrang ko na nun. Sobrang saya ko na nun kapag talagang may Nakasayaw ka, energy na uli naka-TikTok ako. sabay. Kahit din naman ako magiging masaya noon. Charot. Mm.
Happy hormones. Pero kasi nga nung nasa Pilipinas din kasi ako parang yung travel time, tapos lahat, talagang 4 hours lang din yung tulog ko. Pero ngayon Mm. nakakahaba na. Pero may times siguro ganun ako na frustrated sa tulog pagka graveyard shift. Kasi mahirap Mm. habulin yung tulog mo ng maliwanag pa yung lahat. Mm. True. Oo. Yun. Ayun. Sunod ko siguro, di sure, sunod na simple things that make me happy. Amoy ng alimuong. Alam yung limuong? Yung, Di ba nakakasakit ng tiyan yun? pero kung gusto ko yung amoy, parang pag naamoy ko yun, either parang alam ko na magko-cozy up na ako, or parang rest na yung katawan ko. Not unless, syempre, ini-imagine ko na naman nasa Ayala ako at mag-uuwi ako dahil lalakad ako. Masistress ako doon. Pero yung parang, siguro, pag hindi ka nasa trabaho, tapos maamoy mo yung alimuong, parang Mm. medyo may comforting feeling. Siguro kasi yung feeling na ina-anticipate mo what's gonna happen next, which is yung pahinga mo. Mm. Yun sa akin. Ito na, lagi ko 'tong kinukuwento sa mga kaibigan ko every time nasasakay ako ng jeep. One time kasi, hindi ko makakalimutan, kasabay ko yung kaklase ko nun nung college sa jeep. So yung puwesto kasi namin, ako nandun sa puwitan ng jeep, dun sa dulo, tapos siya nandun sa bintana. Ang ginawa kasi sa'kin nung classmate ko, bago ako bumaba, sinabunutan muna ako. Kumbaga nagkukulitan kasi kami. Sinabunutan muna niya ako. So nung pagbaba ko, hindi ko makakalimutan 'to, nung pagbaba ko ng jeep, sabi ko gagantihan ko 'to pagbaba ko, sasabunutan ko din 'to sa bintana since nasa bintana siya. So ang Oh my God. pagkasabunot ko iba yung nasabunutan ko. Ibang tao yung nasabunutan ko kasi ang nangyari pala nung pagkababa ko dun sa upuan, since nandun ako dun sa likod, umadjust pala siya. So ang tendency umadjust din yung nasa tabi niya. So siya na lang yung nandun sa bintana. As in sobrang hiya ko kasi ang lakas ng pagkakasabunot ko sa kanya parang gumano na nga yung ulo ng babae. Buti kamo umandar agad yung jeep. Eh di ako, patay mali siya ako nun. Tumawid na agad talaga ako ng Mas malala kung pedestrian. umandar agad yung jeep nakakapag. Ayun nga, sabi ko grabe yung experience ko na nakakahiya talaga. Ewan ko kung maaalala pa nun kasi sobrang tagal na nun, parang 20 ano pa yun, 2018 or 2019 pa ata yun. So yun, pero napasaya ako nun, kasi kahit na sobrang pangit yung ginawa ko, natawa talaga ako ng sobra nun, na nakakahiya siyempre. Kasi nga, hindi ko inaasahan na iba yung masasabunutan ko. Hindi ko naisip na puwede silang mag-umadya since wala na ako dun sa upuan na yun. So Ang yun yung simple joy ni sobrang Princess ay manabunot ng hindi niya kilala. so yun, hindi ko naman siya sinasadya pero natatawa talaga ako sa kanya. Ako siguro sa akin, yung simple joy, 'pag meron akong 'pag meron unexpected na nangungumusta sa'kin. Parang Si ano Hmm. daw, na-appre kinakamusta ka, boss? Charing. ay naku, ta's mangungutang, charot. Hindi, yung parang genuine talaga na nangumusta, na kumusta ka ba, ano, kumusta yung buhay-buhay, mga ganyan. Tapos hindi mo ini-expect na coming from that person yun. So, para sa akin, Hmm. parang, ano yun, natutuwa ako sa mga ganon. Yung mga simple gestures, kumbaga. So, yun, yun yung ano sa akin, yun yung parang simple joy na na-appreciate ko sa ibang tao pag nag-check, kumbaga, chine-check nila ako. Ganon. Ang Na checking on Okay. you na, walang kailangan. hindi True. nagsa-start sa Mars. Kasi ang kasunod Oo, nun, may oo. pera ka ba? Walang kailangan ha. Yung, kasi minsan yung iba nangangamusta talaga, alam mo na 'di ba? So, May extra ka ba sa diyan? akin, ay ano talaga, masaya ako pag may nangangamusta sa akin na walang kailangan. Kasi lalo na sa position ko, tsaka sa status ko ngayon, minsan talaga 'di ba, di mo masabi kung sino talaga yung totoo na 'di ba? Kaya lang pala Mm. nakikipag-close sa'yo kasi yun, may kailangan. Boss, ganito, boss, kamusta na po? Pwedeng pa-approve po ng email. Ganun. Yun O pala kaya, yun. kamusta na po? Pwede pa po ba ako ma-rehire? Ay, Ganon. paano 'pag ako madam? Reveal, name reveal yan.
Pwedeng-pwede yan. Actually, may na-rehire Yes. na nga ulit ako eh. Ay, Kasi talaga? Wow! oo, nag-resign tapos bumalik. Sabi ko Basta kung pwede pa daw nag-render. bumalik. Oo, kaya nga sabi ko sa inyo mag-render o baka mapunta na naman tayo Oh. sa job naman tong usapan na to. Baka maging coaching pa to. So Paki-acknowledge na lang yun. pagkatapos ng session. Correct. Yun, kamustahang walang halong utang. Charing, walang halong Oo, pangangailangan. kamustahang walang halong kailangan. Yes. Sa posisyon kasi ni Jana, hindi lang yung utang, yung may mga approval pa na Oo. hinihingi ngayon. Approval or pa-back up naman dyan. Yung mga ganun. Or pwede ka ba makuhang character reference? Yung mga ganun questions Yes. eh. Ganyan. Din ako, message sa akin parang kung hindi previous trainer, trainer or mga naging Or trainee, training. kahit mga kaibigan, hindi ko nakatrabaho or what. Uy, pwede ka bang gawing character reference? Lalo na nung parang na-post ko na na-promote ako. Parang, uy, Mm. pwede ka bang character reference? Parang, hindi nga ako nakatrabaho, True. malay ko sa work ethics mo, alam ko gago ka. Ako nag-ano ko honest ako. Kaya wag niyo akong kuning character reference. Tsaka, Kukunin kita, madam. Alam ko namang hindi mo kunin. oo, yung mga, kung Wala alam naman niyo na akong okay ako sa pinakita inyo, sa'yo pero masama. true. Pero kung yung kunwari, bigla niyo akong kinuha, tapos hindi naman tayo True. close. Naku, baka True. maging honest. Totoo. Kasi minsan, di Magiging ba may honest ka ganun? talaga. I don't Oo, know honest. her. Ganon. I Ano don't siya, awol kasi siya, yung mga ganun. Ayun. Sa bagay. Ang kapal naman ng mukha mo kung abol ka na, hingi ka pa ng character reference. Oo. So yun yung para sa akin. Totoo naman, kasi yung parang balik lang dun sa episode natin last week, ang hirap magpakatotoo, ang hirap din na humanap ng mga taong totoo. So, Mm-mm. yung genuine na kamusta means a lot. Mm-mm. Yung last ko, hindi ko sure kung kukunin ko ba to or parang, pero, I guess pwede naman sa lahat, na-experience naman natin to. Ano siya, beating the GPS ETA. Parang Ayun. hindi ko, 'di ba pag halimbawa naka-Grab ka or sasabihin doon, meron kang ETA, Okay. estimated time of arrival. Pero parang iba yung feeling kapag ka na-beat mo yung estimated time of arrival na kahit na 1 minute lang. Your estimated time of arrival is in 1 hour 30 minutes pero nakarating ka doon ng 1 hour 25 minutes. Parang ewan ko, parang ang saya. Parang feeling ko lagi ako Mm. makikipag-racing sa estimated time of arrival. Kesa yung umuurong siya. Ang experience namin ni Jana lagi yung, uy, ETA daw natin, 9:10, dumating Pagbaba kami no ng time Buendia 40. Skyway, pagbaba ng Buendia Skyway, doon ka na matatapos. Oo. Ayun. Dahil Hindi na, sobrang traffic. yung tipong alam mo na, meron pa tayong mga episode yan dyan, alam mo yung ETA natin, tapos mag-order ka na ng breakfast, tapos parang Oo, kinakabahan na tayo. Traffic. Wala pa kami correct. mamaya, nandun na yung agahan. Wala pa kami. Tama. Pero masaya din, parang feeling mo nare-regaluhan ka ng extra time. Kasi, hindi lang naman siya sa work. Sa mga gala din naman, parang ang sarap ng feeling pag nakarating ka earlier, beating the traffic and all that. Parang, in-expect mo na kasi, magsa-start akong gumala ng mga 1 o'clock, kunwari, tapos nakarating ka dun ng, 12:40. So, parang may extra time ka pang magliwaliw. Yorn. Masaya siya. Maliit na bagay. Ano ko na-realize na ang babaw pala ng kaligayahan. Kaya nga. Kasi Kasi, ako, alam mo natutuwa na lang ako nang naka-arrive ako ng maaga eh. Pero yung may 5 minutes pa akong extra. Oo, parang Parang hindi ano naman ako siya. masaya Oo, doon. parang hindi naman nakakatawa sa akin. masaya na ako nun. Siguro kasi lagi ako late. Kaya, Mm. Di ba? Parang naman. madalas, pagka sa work, tinatry kong maging maaga, lalo na nga kasi Makati pa tayo. Pero, Pag mga friends, ganon. pero pagka mga friends, sabihin nila 8:30, nandyan si Shena mga 9, ganyan. Mm. Ako, ano pa ba yung simple joy ko? Baka siguro, eating my, comfort food, ganyan. Pag, ang favorite ko kasi, ang comfort food sa akin is sa dish, tinola. Tapos, sa dessert, gustong-gusto ko talaga, like, pag masama yung pakiramdam ko, or kaya naman,
parang yun nga, parang nai-stress ako. Gusto ko talagang kumain ng halo-halo ng mga inasal. So, pag yun, nakuha ko, yun, masaya na ako noon. Kaya sa mga kakilala ko dyan, kung gusto nyo maging masaya ako, pagkatas nyo akong busitin, bumili lang kayo ng mang inasal halo-halo. Kasi parang yun, sobrang sarap na sarap ako doon sa mang inasal Mang halo-halo. inasal lang talaga. Correct. Hindi ako naano sa mga razons or kahit Chowking. sa chowking, ganyan. Iba talaga yung dating. Iba talaga yung dating ni Mang Inasal sa akin. So, pag yun, na ano ko, kuwari stress ka, 'di ba? Tapos nakakuha ka ng ano or nakakain ka ng comfort food mo. So, yun, medyo sumasaya ka na. So, Isesend ko for to sa me, ano mo sa managers mo, Jana, para alam nila. Pagka may parang feeling gap sila sa mga report nila, oo, may oo, oo, nakapa-deliver na. oo. Ikaw, sis. Sa'kin ano, siguro yung Word, tapos I mean yung stupid pa rin ba tayo? Pwede naman. Yung ano, siguro yung nakakapagpasaya sa'kin, kapag may mga taong ano, hindi ko naman gano'n ka-close o kakilala pero grabe yung tulong nila. Siguro ang Yung fear, no? Parang sobra yung unexpected. care. Kasi ako 'di ba madalas din nagta-travel ako mag-isa, lalo na nung first time akong napunta ng Manila. Di ko din makalimutan yung time na nagtanong ako sa isang lalaking matandang lalaki na nakamotor. Sabi ko, "Nasaan yung LRT station ng Buendia?" So sabi niya, "Dun daw, medyo malayo pa daw." Sabi niya, "Mag-book na lang daw ako ng ano, ng Grab para makapunta dun." Eh, ayoko ng gano'n, gusto ko talaga lakadin kahit pa malayo pa 'yan. Alam mo Naalala ko ginawa tuloy niya? nagka-samgyup na naman tayo. Masingit ko lang 'no. 'Di ba Shena, nung saan tayo Hmm? nag-samgyup sa may Timog? Nilakad ni Oo. Fred. Ay, oo. Gusto nga rin Oo, ko rin. naglakad ka. Kaya minsan ayoko talaga kayong kasama, for the lakad talaga, eh. Laging, "Ay malapit lang." Yun pala nasa border na ng China. Victoria's Peak na yan. Langiya. Okay, tapos? Ayun, tapos sabi sabi niya malayo daw, mag-Grab na lang daw ako. Sabi ko, "Hindi po lalakadin ko na lang." Ang ginawa niya, sabi niya, "Sumakay ka sa'kin, ihahatid kita." Ang ginawa ko, sumakay nga ako. Sabi ko, first time ko din sa Manila ha, ang ginawa ko sumakay talaga ako. Maliwanag naman yun, pinipili ko lang din naman yung taong gusto akong tulungan, yung kumbaga i-accept yung tulong nila. So, marami pa namang tao nun, so ang ginawa ko talaga sumakay ako, umangkas ako dun sa likod, nakahawak pa ako dun sa likod niya ha. Nakapatong pa yung kamay ko. Sabi ko, "Ano ba 'tong pinagagagawa ko sa sarili ko?" Minsan ano, eh, kumbaga parang first time mo lang makita yung tao pero grabe na yung ano, yung kumbaga Tiwala. parang tiwala na binibigay ko. Pero wala naman nangyayari sa'kin so far kapag mag-isa akong nagta-travel at nagtatanong ako sa mga tao. Pinapakaramdaman ko rin naman sila kung Mm-mm. may masama ba silang gagawin or wala. So yun, parang yung mga gano'ng bagay sobrang napapasaya ako lalo na talagang bukal sa loob nila yung pagtulong kahit hindi ka kakilala. Yung So intuition siguro, first time ko nakaramdam niyan sa ano, high school ako. Tapos, ano, medyo malakas yung ulan, tapos medyo bumabaha-baha. Tapos hindi ko alam ko hawak ko lang ata yung bag ko or something, napatong lang sa ulo ko. Tapos naglalakad ako dun sa may, ano tag mo dito, yung may takip na areas. Parang may mm. waiting shed na dikit-dikit, pero hindi naman talaga siya buong covered. Tapos hawak ko lang. Tapos biglang may lumapit sa akin na ale na ano, "O kumapit ka na sa'kin, makasilong ka na." Parang hindi ko nga ho kayo kilala, eh. Parang gano'n lang 'yun, parang ang sarap sa feeling. Pero parang mas nakakatakot kasi mas risky yung umangkas ka sa motor ng kung sino. May isa pa pala ako nung pumunta ako ng Penang, ditong ano lang, dito sa Malaysia. Mm. Travel akong mag-isa, di ano, saya-saya ako kasi nakapag-travel akong mag-isa nun. Nung last day ko na sa Penang, nagpunta ako sa isang beach. So, parang nandun lang ako sa may side, wala namang katao-tao. Pero alam ko naman na safe kasi morning na siya. Sabi ko pupunta muna ako ng beach bago ako mag-breakfast. May kainan kasi malapit dun. So, may isang lalaking ano, lumapit sa akin na Pakistan.
Eh, di nung una naiilang pa ako, pero mukhang mabait naman siya. So, nakipagkuwentuhan ako, ganito, ganyan. Nagtanong ako sa kanya kung ano yung maisa-suggest niya sa'king food. Kasi sabi ko magbe-breakfast ako. Nag-suggest siya sa'kin nung mga pang-Indians, Indian foods. So yun, sabi ko, "Saan puwede? Saan meron?" Sabi niya, "Sige halika samahan kita." Gumanon siya sa'kin, sumama naman ako. So inintroduce niya sa'kin yung food na yun, yung roti, which is nakakain ko na rin naman yan dito sa ano. Tinanong ko siya kung magkano, sabi niya, "No, it's free." O edi nakalibre pa ako. Tapos ang ginawa ko, as in kumakain lang ako dun, ng mag-isa lang, pero nandun siya. Hindi kami nag-uusap, nagkakuwentuhan lang kami nung nandun lumapit siya sa'kin, nagkakuwentuhan ng about sa ano, anong work ko, saan ako kung nagta-travel lang ba ako dito, sabi ko, "Oo," gano'n. Pero may mga maling information ako siyempre na binibigay. Mm-mm. Tapos yun nga, nung tinanong ko siya kung magkano, sabi niya, "No, it's free, libre na daw niya yun." Ta's nag-book na agad ako ng Grab, eh di nakalibre pa ako ng breakfast. Pero masaya na rin ako dun kasi nga feel ko talaga na mabuti siyang tao. So yun, okey Mm. naman siya. So isa yun sa mga nagpapasaya sa'kin talaga kapag may mga tao na may magagandang puso talaga Good sa'yo. Samaritan talaga. Kahit na kapag ka Oo. naman tumuto sa ibang tao, eh, mawi-weirduhan siya sa'yo na ganon agad ako nagbibigay ng tiwala, 'di ba? Yung So yun. intuition mo din naman yung magsasabi sa'yo minsan na Oo. parang dapat pagkatiwalaan. Minsan mararamdaman mo na parang hindi, parang may kakaiba, parang may mali. Ayan, true. Kapag Mhm. talagang lumabas na agad sa bibig nila yung medyo hindi ka na komportable, eh, talagang Mm. ekis na. So yun. True la Jen. Ayun. So, wala, today is just all about simple joys. Parang just to remind everyone na parang it's okay not to take life seriously and to find joys in the littlest things. Kasi parang Hmm, sa dami ng bigat na pinagdadaanan, sa daming problema, nakikita mo parang yung mga nandaraya, sila yung masaya yung buhay, parang or extravagant, nakukuha, true. nabibili nila at ng gusto nila. Pero tayo parang there are the littlest things na we could gain in life, we could have, na hindi mo kailangan manlamang ng iba. Boom! Bakit Yun nahuhulog? lang. May hugot. Hindi, parang yun kasi nakikita ko lagi everywhere. Parang, di ba, yung mga nalalamang bakit parang, ano sila, nakakuha nila mga gusto nila. Pero tayo naman parang na-realize mo yung happiness mo eh. Parang hindi mo naman kailangan isala yung kaluluwa mo para lang sa Mm. mga ganong bagay. So, you can be happy with just the littlest things as long as malaban ka ng patas sa buhay. Kasi lahat tayo nagtatrabaho and all of these littlest things are product of the things that we worked hard for. Yes. Nax. Na kahit Ayun. paano, So, open pa din po kami makakilala ng mga contractors. ayun. So, to everybody, to you girls, thanks for hanging out with us. You can follow us on our socials to get more of us and see more of us there. And have a great day. Bye! Ah. Hey.